Ayan, magandang gabi sa inyo lahat. Meron tayong bagong dating ngayon lang. Dinala nung may-ari. Shoutout nga pala sa iyo, sir. Etong airgun niya, kaya medyo interesado akong ayusin. Kasi ilan lang to doon sa airgun na kagaya nito na may pagawa sa akin. So, kaya pulido yung may-ari nito. So, ito, FX X airgun. Ano bang model to? FX yung airgun niya. Ayan, makikita nyo. Ito siya. Ayan. Ang problema nito, hindi na nakakasa. Kaya pinakita nga niya, tagal namin kinakasa, hindi niya makasa, hindi nakakalabit. Yan yung naging problema na. 0.177 ito. Kaya repair lang to, kaya inuuna ko. At naipakita ko rin sa inyo, paano natin nare-repair ito. Kasi yung may-ari nito medyo pulido, nakakanya naman. Na hindi natin, no, kasi nakita ko kanina nung magkausap kami, mahilig siya talaga sa airgun. So, nung umpisahan na natin, alisin muna natin to yung ayan, bukas natin ito itutuloy kasi kailangan hanginan to. Ayan, gabi na. Ayan, ito yung bagong gawa natin. Ayan, ipapakita ko rin, bibidyohan natin to. At ito malapit na siyang, ito lang, ano na to, pan-testing ko lang to. Itong regulator at saka itong tank na to. Kinabit ko lang siya para ma-testing na ito. Yung barrel niya, kung accurate yan, kung maganda yung barrel, kasi ano to, parang DBB barrel to. Tingin ko maganda kasi yung unang nahawakan ko, mas mataba lang dito. Nagamit ko na DBB barrel, mahusay talaga. Yung 50 meters. Talagang halos patong-patong tama. So ito, titesting natin. Tatabi lang muna natin para maipakita ko sa inyo. I-repair natin itong FX na to. Baba natin para makita nyo maigi. Ayan, so kita na. So una natin dito, kakalasin natin yung, ayan, medyo madilim eh. Ayan, dito na lang ako. Kakalasin natin muna yung scope para hindi siya magasgasan, hindi ma-damage yung kanyang scope. And then, kakalasin na natin yung bat niya. Kaya pasensya na kayo, medyo madilim kasi yung ilaw natin. Medyo, lang to. Pasensya na po kahit madalang na ako. Madalang ako makapag-video lately. Pero ngayon, tutuloy-tuloy na natin. Since wala nang dyan ban, tuloy-tuloy na tayo dito. Ang ano dito, trigger mechanism lang naman ang aayusin dito. Kasi sa nakita ko na problema niya, trigger mechanism lang yun. Nandun lang yun. Kasi hindi siya maikasa, hindi siya makalabit. Since ang FX naman ay US made to, sigurado, friendly siyang i-repair. Magaganda yung kanyang mechanism kasi imported niya, made in US. Iwalay natin muna. Yan, ganito yung pinakalas. May barrel band din siya. Yan, may barrel band siya, nakahukay din sa bat niya. So, dito nilipad ng bat. Yan. Ito, puno ng hangin to kasi hindi nga nila makasa. Yan, nasa ano na lang pala. 2.2 na lang yung laman. Konti na lang siya. 2.2 na lang. 2.7 lang naman po ito. FX airgun, tapos nakalagay dito 0.177, 4.5 mm. Tapos yung maximum pressure niya is 2.7. So hindi ko na ito babawasan ng hangin. Ito na. Para pag testing natin, yan na rin hangin yan laman. So yun, yung napansin kong isa, wala na siyang tornilyo dito. So it means na nakalas na po ito ng iba. Yan, hindi naman yun ang concern natin. Ang concern natin is ayusin to. Yan, kung saan man kinalas yan o kung sino man ang nagkalas, hindi ba natin yung concern. Kasi ganun talaga. Pero ang ano lang dyan, mas maganda kasi kung nababalik lahat yung tornilyo, yung walang nawawala. Kaya ako, hindi ko yung basta hindi hiwalay dyan. Kung meron akong mga grapon dito,
Pag nagkakalas ako, doon ko nilalagay para hindi siya magkahiwa-hiwalay at saka walang magkulang. So ito dito naman, yan, wala siya kasama to sa tornilyo eh, itong dulo. Ayan, yung tornilyo niya. Dito ko siya ilalagay. Ayan, sama-sama sila rito. Konti lang naman tornilyo nito. Ayan. So, ito na siya. So, dito, yun yung naging problema niya. Hindi siya gumagalaw. Kasi I think may naipit dito. Kakalasin lang natin siya. Ayan. Kakalasin lang natin to. Yun. Yun. So dito may spring siya. Eh, dito muna yung pin niya. May spring siya na ito napansin ko. Compare dito, ayan, compare dito sa butas, malaki siya. So ibig sabihin pinalitan siya ng spring, mas malaki. Kaya maaring ito, nahulog na, hindi na ko na naipakita sa inyo kung anong position niya. Siguro ito ay natanggal, humiga na gano'n. So, nakakalang na siya. So, hindi mo na siya makalabit. Makakalabit mo matigas or either nakalabit na, hindi siya bumabalik. Kasi ito yung purpose ng spring na yan. So, malaki. Hindi siya kasa sa butas. So, titingnan natin ito, spring na to. Ang ilalagay natin, malambot na spring lang naman. Ito. Tingin ko, sukat yan. Kasi pangkaraniwan akong ginagamit to. May mga mahaba pa nga ako dito eh. May mga may iksi rin, kaya lang naghahanapin pa. Nandiyan lang yan sa mga box. Ayan. So, saktong-sakto siya. Ayan, mapapansin nyo, saktong-sakto doon sa butas. Ayan po, may butas din. Ayun, sigurado meron nga dito. Ayan. Pero hindi siyang butas dito, so dapat match siya para hindi naman kailangan nito na matigas yung spring. Ang trabaho lang naman spring dyan is ibalik siya. So, iayos natin itong spring na to para ikabit natin. Pantay yung dulo. Kailangan kasi pag na-repair natin itong mga ganito, is yung kung may maisip man tayo na mas magandang gawin kaysa dun sa original na sa stock niya, maaari kasi talagang may improve natin to. Yung mas maganda pa kaysa dati. Kasi makikita natin kung ano mas bagay sa kanya, bakit nasira. So, mapiprevent natin yung pagkasira niya na gano'n. So, ayan. Susukatin lang natin ng konti kung gaano kahaba yung kailangan natin. So, medyo mahaba. So, dito, yan, puputulin na natin siya. Yun. So, ganun siya kahaba. Iayos lang ulit natin yung dulo para hindi siya masyadong patusok. Hindi siya nakalitaw yung dulo niya. Kasi alam nyo, paikot yung spring natin. So, ayan. Ayos na natin. So, ilalagay na natin siya dito. Ayun. Ayun, o. Papansin nyo, tumatayo yung isa doon. No? So, ayan. Since meron naman siyang guide, ayun. Hindi na siya aalis doon kasi sakto naman siya. Kakabit na natin yung pin. Dapat lang nakatama siya doon. So, parang mas maganda kung meron. Tingnan. Maalis siya doon sa butas niya. Yan.
So, kailangan talaga lagyan, dadagdagan ko yung lalim ng butas niya, yung spring. Ayan o, sumasala siya doon. So, palalaliman ko to ng konti. So, ayan, tapos na ako, makikita nyo, malumalim na ng konti yung butas para doon sa seat ng spring niya. Hindi na yung lalabas dyan. Since dito, pasok din naman siya, tama-tama yan, hindi na yung naalis dyan. So, ayan, nakabit na natin. So, babalik natin siya na dito. Yan. Matibay naman kahit kulang yung tornilyo. Tingnan natin yan kung malalagyan natin ng tornilyo yan, kung meron tayong panglagay dyan. Ibababa natin ng konti. Try natin ulit. So ayan, kung mapansin nyo, ayan o, nakakalabit na siya. So okay na. Tingnan natin kung naikakak bago natin ikabit. Dito na lang. Yon. So, okay na. Kaya sobrang ganit. Sobrang lakas na ito pumutok. So, i-uncap natin ulit. Kasi maingay. Gawin na. Tapos try natin dito. Bah. Parang ayaw siya dito. Sobrang ganit. Bawasan natin ng konti. Yan. Ayaw nyo yun ang isa pang problema. Pag dito, okay siya kasi yan. Yun, okay siya dito. So dito, parang hindi siya abot. I-uncap natin ulit. Yun. Titignan natin kung umaabot dito sa dulo yung baka kasi kulang na. Hindi na. Yon, medyo matigas siya pagdating sa dulo. So uncut natin ulit. Oo. Yon, try ulit. Hindi siya nakaka. Sobrang tigas. Sobrang lakas niya. Bawasan. Ayun, lumabas na. Parang sobrang tigas ng spring niya. So, titingnan natin dito, part ng troubleshooting yan para mas madali rin ikasa. Titingnan natin dito. Yun. Talaga nandun siya sa bandang dulo.
So yun ang ano natin dito sa kung sana ibawasan yung spring kasi sobrang ano naka malayo rin naman siya eh. So titignan muna itong yun. Itong spring na ginamit na sobrang lakas. Kung mapapansin nyo, nabawasan yung kabila. So magbabawas tayo ng konti. So ito na. Ginawasan ko na ng konti. Pero maganda na yung kabawas. Hindi halata yan. So, ayan, pantay naman. So ilalagay na natin ulit. Sobrang tigas po kasi Ang hirap ilubog. Yan, baba natin yon. So, ayan. Try natin ulit. So yun. Okay na. So, nakakasala siya. Yun. Makikita nyo, nakakasala siya dito. Ayan, nasa dulo na. So, i-uncock natin ulit. Malakas pa rin. Ito naman, kung gusto pang palakasin pa, i-adjust pa dyan. Kung mapapansin nyo, ang laki pa ng thread. So, i-adjust lang. So, buuin na natin. Ibalik na natin siya dito. Yan, sa kanyang bat. Ayan na. Bukas, pakita ko sa inyo na titestingin natin to. Mag-a-align lang tayo ng silencer. Ito, i-align natin tong silencer na to. I-align natin para sa kanya. It's either magbubunot tayo ng barrel dyan or titingnan natin kung paano yan, or titingnan natin kung paano tatakbo yung bala. It's either bunutin natin yung barrel kung kailangan para may align natin. Pero meron daw naman siyang silencer doon. Kaya lang, kailangan natin testingin siya bukas. Isi-align ko lang din to. May align ko sa kanya para magamit din ng mayari. Pero nalalakihan siya dito. So, titingnan natin kung ano yung gagawin natin. Ang problema lang dito niya, mahirap talaga ikasa. Hindi na ikakasa pala. Tsaka hindi nakakalabit. Yun yung meron ng napansin ko. Kasi hindi yan yung original na spring niya. Hindi ito. Itong malaki na to. Hindi ito. Nilagay lang ito. Kaya yun, doon nagkaroon ng problema. Tsaka yung haba ng spring, kaya kailangan mong biglain pa pag hindi mo ikinasa mo siya. Kailangan mo pang biglain siya ng gusto. Para lang mag-cock siya doon sa side lever niya. Madali siya ikasa pag dito. Kasi ito madali lang makarating sa dulo. Pero napakatigas pa rin. Napakalakas pa rin. So yun, okay na. Hindi lang natin mapaputok na yung psikola. Maingay. Try natin lagyan siya ng silencer. Para may pakita ko sa inyo. Okay na siya. Pumuputok na siya. Lagyan natin yung silencer. Ayan. Pag ito daw yung nakalagay, hindi siya nagbabago yata. Kaya tingnan natin ito sa nga kailangan na alignment, kung left, right, o taas, baba. Yan, i-testingin natin siya. So ngayon, ikakak natin siya through side lever. Ayun na. Kung dito, yun. So meron siyang problema sa side lever. Kapos yung niya, yung pag-atras niya. Ayan. Kailangan gaganon yung konti. Paano na pag nagmamadali ka? So yun.
Gagawa natin siya ng paraan dito. I-repair pa natin. So, nandun yun sa ayan. Pero may silencer na eh. Gagawin ko ng ano to. Gagawin natin ng solusyon to. So, ayun, pakita ko sa inyo. Try kong paputukin kahit medyo gabi na. Kung para maipakita ko sa inyo na okay na. Yan o, nakakasama siya. Tapos, tingnan natin yung tunog niya. Yun, tahimik pala naman. So, kita nyo lang. Ayan, dito ko lang muna ikakasa. Yan, para kanya na ano na siya. Tapos, lakas nga. So, okay na siya. At tahimik naman yung silencer niya. Yan nga lang. Ang ano natin, is alignment pa. May side. At saka yung ano, ayusin natin yung side lever. Kaya hindi siya kumakak sa side lever. So, yun yung ayusin natin. Madali na lang naman yun. Gagawin ko na lang siya ng mga minor adjustment. So, yun yung pinaka main na problema na pakita ko sa inyo. Kung yung kaprasong diferensya yung hindi naman sabihin natin pagkakamali kasi tama naman nalagyan niya ng spring. Kaya lang, dapat kasi nagkaroon siya ng adjustment kung ganitong spring yung plano na ilagay. Mas maganda kasi nga, mas malaki. Mas malapad siya, hindi basta matutumba, hindi makikilo. Kasi mas malaki yung circumference niya. So, mas malaki, makakatayo siya ng mas maayos. Di kaya lang, yung alignment nito, yung para naka-align siya, yun yung nakalimutan gawin nung nag-repair. Pero, alam niya kung paano i-repair. Mahusay din siya, maaring sa ibang bagay, sa ibang sira ng airgun ay mas mahusay siya sa akin. Kaya lang, at ganun din, may mga sira yung airgun na hindi ko agad na iayos, na kaya niyang iayos. So, ganun lang naman po yan. Hindi porket akong gumawa, is mas mahusay na ako kaysa sa kanya doon sa gumawa nito. Nakita ko lang, yung kaunting kasi nagkaroon siya ng pagbabago doon sa ginawa niya. Nagkaroon siya ng palit siya ng materyales na hindi kaparehas nung dati. Tsaka nakita nyo, yung mga in-adjust talaga tayo para maging perfect siya. Kasi yung gawa nung nagkaroon sila ng pagkukulang doon sa lalim ng seat ng spring. So, yun yung dinagdagan natin. Talaga naman pong gano'n na walang perfectong mga bagay. Talagang lahat ay meron. Nasa atin na lang yun kung paano natin siya mas pagagaanin at magpapunction siya ng mas maganda kaysa doon sa nung nasira siya. So, ganito na lang po at maraming salamat sa inyo lahat. At yun nga, ngayon ay magpapasko na. Advance Merry Christmas sa inyo lahat. At hanggang dito na, mabuhay po kayo lahat.